Welcome back to us guys here in one of my most favorite cities in the world, Busan, South Korea. Mag-train na lang tayo guys. There you go. Grabe guys, sana umabot tayo sa drone show. Guys, ang ganda. Oh my gosh. Ay, ayan. Grabe guys, ang tsamba natin, naabutan natin. Trinam ko to from the airport. Ganda. Oh my gosh. Sumakses tayo guys. Nabutan natin yung drone show. Yung bridge pala sa likod ko, so that is Gwangan Bridge and that is the second longest bridge in Korea. Ang chill lang dito sa Gwangali Beach. I love it here. Lalong-lalo na kasi may view tayo dyan ng bridge. Ito yung sinasabi ko about Busan na parang niyakap lang ako. Alright. Nandito na tayo sa accommodation natin. Hello guys! Annyeonghaseyo! Kumusta kayong lahat? This is Dave the Kuripo Traveler. At nandito na naman tayo sa airport. Specifically sa NAIA Terminal 1. Kasi lilipad ulit tayo papuntang South Korea. So ang pasok natin guys ay Busan. Sasakay tayo ng Philippine Airlines. Kasi may direct flight from Manila to Busan via Philippine Airlines. So grabe, galing pa lang tayong Seoul last week. Kauwi lang natin ng Monday and here we are, April 11, Saturday. Babalik ulit tayo. This trip is with Korea Tourism Organization. Nauna lang ako, bukas pa sila darating kasi gusto ko, 'di ba, may me time kasi uwi lang din ako ng Thursday. So Thursday, it's a quick South Korea trip. In Busan naman. So are you guys in for another South Korea adventure? Sana wag kayong maumay kasi hindi ako maumay sa Korea. Pang 9th time na natin ito sa Korea technically. So tara guys, pasok na tayo. Kung magbubook kayo ng hotel sa Agoda, you can use my promo code DAVEAGODA, capital letters yan, and make sure to redeem on Agoda mobile app. Punta lang kayo sa deals page sa baba para maka 10% off kayo. Alam nyo bang pwede rin kayo magbook ng activities and tours sa Agoda? Use my promo code KURIPOTAGODA for 5% off. I-click nyo na lang din yung link sa comment section to redeem. Yung Klook code naman natin na Dave Gino Klook, one-time redemption na lang siya. So kung wala na kayong ma-redeem, you can explore Agoda. Nasa loob na tayo. So pagpasok, pinapakita lang yung passport and then boarding pass or ticket ninyo. Kasi ako online check-in na ako para mas mabilis tayo dito. I suggest guys, mag-online check-in agad kayo para mas mabilis na lang pagpunta nyo dito sa airport kasi iba yung pila ng may online check-in na, iba yung pila ng mga hindi pa naka-check-in, okay? So dito pa lang sa counter, hiningi na yung visa. So lagi yan, kahit sa Cebu Pacific, hiningi yung visa. And of course, passport. Yung ticket ko pala guys, may travel tax na siya included. Pero if wala pa, di kayo magbabayad online, meron naman dito counter. Similar ito sa NAIA Terminal 3, okay? May counter for travel tax. Hindi naman super haba yung pila sa immigration, so okay lang. Actually guys, 2:05 yung boarding natin. Pero anong oras na? I think, ayun, 12:55. Clutch! Sobrang busy ko talaga during the weekdays, of course, work. Tapos kanina, nag-edit pa ako before pumunta dito sa airport. Huwag niyo akong tularan. So dapat dito sa airport, nandito na kayo like 3 to 4 hours before your flight. Yun yung ideal. And of course, dapat may e-travel kayo, okay? Before tayo pumasok sa immigration. Alright, nakalagpas na tayo sa immigration guys. So papunta na tayo sa boarding gate natin. Sa totoo lang kinabahan ako kasi baka red flag na kakauwi lang natin. Karating lang natin ng Pilipinas from Korea nung Monday tapos balik na naman tayo sa Korea ngayong Saturday. Wala naman tayo naging problema. Alam ko naman sa sarili kong wala akong gagawing illegal sa ibang bansa. Hiningi muna yung visa, pinicturean ako. Tinanong kong government employee kailan yung balik sa Pilipinas, kung may kasama ba ako. So sabi ko, mauna ako, yung makasama ko bukas pa. It's for the familiarization trip. Wala na rin namang tanong, tatak. I think it helps din talaga na nabuild ko yung travel history. Ayun, na-survive natin guys. So papunta na tayo sa boarding gate now. Tingnan nyo lang yung sign. So boarding gate number 6 tayo. So diretso lang tayo doon. May mga kainan din naman dito if magutom kayo. Flight natin may meal na siya. So, hindi naman ganun kahaba yung pila sa immigration. So it only took us around 20 minutes. Pagpasok sa immigration, scan na lang ng boarding pass. Tapos security check, tapos immigration. Aware naman ako may crisis ngayon guys, pero yung last week kong Korea, nabook ko na yon. So hanggat walang cancellation na notice, di ko talaga siya i-cancel. But of course, naman tayo, masinop. Tama bang masinop? Practical din naman tayo sa traveler. So hindi naman ako yung waldas ng waldas. I always make sure na may savings, 'di ba? Budgeted talaga yung travel. Ito naman libre ito ng Korea Tourism Organization. Tutuloy ko talaga. It's 2:45 and
nasa 3 hours and 15 minutes ang dinig ko kanina na flight from Manila to Busan. So goodbye Manila. See you on Thursday. So quick Busan trip lang talaga to. So ito guys yung PAL. Okay naman, pinakalikod yung pinili ko para makakasandal tayo, makakatulog tayo mamaya. So may option silang chicken or beef. Pinili ko ay beef kasi ka-chicken lang natin kagabi. I mean, before ko buksan to may tinapay. As usual, may lurpak. Ganon. Siya rin na butter. And then, ito for dessert, dried mango. And then may coleslaw. Tapos may patawid. Ang linis ng kamay. And then mamaya may drinks pa yun. Ito na guys, yung beef for our lunch. Lunch natin kanina saging lang. And then, ito na, alas 3 na. 3:49. Ito na yung drink natin guys. So we chose apple juice. So may iba't ibang option naman. Diyos ko Lord, yung mga katabi ko, I mean yung mga nasa paligid ko, wine or beer. Ay ganun. Diba? Pag mga Korean talaga mahilig uminom. 10 minutes na lang guys. Lalanding na tayo sa Busan. Ayan. Labo ng camera. Yung entertainment system pala dito, walang monitor, pero pwede mo siyang i-connect sa cellphone ninyo, okay? May instructions dyan. Ayan, kita na natin. Korea na talaga tayo guys. We're back after less than a week. Alright, touchdown guys. Busan. Wow. Lumapag-ulit tayo sa Korea guys. Welcome to Gimhae International Airport. It's now 57 minutes past hour 6 in the evening, and we have arrived 53 minutes ahead of schedule. Today is still the 11th Grabe of guys, super April advanced tayo. 2026. Ground temperature is reported at 21 Yung degrees arrival talaga. Celsius. 3 hours and 12 minutes yung biyahe. Lumagpas na tayo sa immigration guys. Mabilis lang naman, my gosh. Super bilis lang natin sa immigration. Nag-accept pa rin ng paper na arrival card. So habang nakapila tayo, finifill outan ko yun. Pero recommended ngayon, mag-digital na tayo na arrival card. So just like e-travel, you can fill this out, itong e-arrival card, e-arrivalcard.go.kr. Okay? Para mabilis na lang. Para convenient. Ito na yung maleta ko. Alright, let's go. Pagdating sa immigration officer, binigay lang yung passport, boarding pass, paper na arrival card. Similar to e-travel, you can fill it out, yung e-arrival card, within 3 days before your flight. So this is how the Gimhae airport looks like. Welcome back to us guys, here in one of my most favorite cities in the world, Busan. Pang-ilan na natin to? Fourth time? Fourth time natin to sa Busan. Yes, fourth time na natin dito sa Busan guys, as in. First time natin dito 2022, then sinundan noong 2024, our familiarization trip with Korea Tourism Organization, then last year with Korea Tourism Organization din, and then this year with KTO pa rin. So ayan, I cannot wait to explore more of this beautiful city, coastal city of Busan. Kaya ko siya favorite kasi yung vibe niya, chill, feeling ko niyakap lang ako. Napakaganda aesthetic as in. Yung mga locals din, very helpful. Tapos, warm. Yon. Coastal city, and at the same time may bundok. The mixture of everything, it's all here in Busan. For this trip pala guys, yung eSIM natin ay Aeralu. Okay, so dito na tayo nag-download, dito na tayo nag-install sa Busan before tayo lumabas. And ito yung promo code natin. Alright, kung mag-a-avail kayo ng Aeralu. Kasi before tayo lumabas, dapat connected na talaga tayo sa internet para we can already navigate, diba? Kung may mga isa-search tayo, directions, maps, Naver Maps yung gagamitin natin dito. Alright. Meron ditong Korea Shopping Festa. Tapos binigyan tayo dito ng mask. And then, expensive daw na gift. Ito. Where are you from? Philippines. Philippines. Oh, I have Philippine friend. You have Filipino friend. Yeah. Okay. Mark. You're friendly. Okay. Yeah. Okay. You can input your name. Okay.
Oh, 친구. Friend. Friend. 감사합니다. Yeah, thank you. Okay, bye-bye. Yes, DM. Thank you. Bye-bye. Ang bait ni Jay. Wow, may first name basis. Yung Koreano na nandun kanina sa booth. So, hiningi yung IG ko. Friendly lang naman talaga. Ganito yung mga tao sa busan. Gusto yung magpag-lunch sa Wednesday kasi sabi ko, Thursday yung alis ko. Sabi ko, shucks, I might be busy kasi we're here for Creatorism Organization and the schedule is too tight. Nag-load tayo dito ng T-Money card. Pag mag-load ng T-Money card, cash lang ina-accept guys, okay? Paload tayo ng T-Money card. T-Money card, yan yung ginagamit natin dito for transportation, okay? Ang tagal ng bus papuntang Haeundae. So mag-ano na lang tayo guys. Mag-train papuntang Gwangali. Kasi gusto kong makapanood ng drone show. May mga ATM, alright, where you can withdraw. Pero ako, di muna ako mag-withdraw kasi may cash pa naman ako. Share ko lang pala guys, if magre-register kayo ng Maribank, you can use my referral code. Ayan, flash ko sa screen para maka 150 pesos welcome gift kayo. Okay? Sayang din. Or i-click nyo na lang yung link sa comment section kung saan kayo pwede mag-register or install. Diretso tayo sa Gwangali. Okay? Sana umabot tayo sa drone show. So destination natin ay Gwangali. Purple line tayo. So, tingnan nyo lang yung mga details na nandito. Ayan. Pasasang. Transfer tayo guys. Tap-tap lang din ng card. There you go. Let's go. Line 2. Iba talaga pag DIY, nakakatapang siya. We made it guys. Let's go. Grabe guys, sana umabot tayo sa drone show. We made it guys. Ayan, may directions. Punta na tayo sa Gwangali Beach. Hindi makita, pero 9:54 na. Kasi 10 yung drone show, nakaschedule. Tapos nandito pa rin tayo, nahabol natin. Feeling ko mahabol naman natin. Nandiyan lang yung beach. Guys, ang ganda. Oh my gosh. Busan is just so pleasant. Ito na mga nag-aabang na to ng ano. Habang tayo may bit-bit pang maleta. Nandun yung mga tao. Wow. Ay, ayan. Oh my gosh. May paano. Light show yung bridge. Grabe guys, ang tsamba natin, naabutan natin. Trinam ko to from the airport. Ay wow! Ganda! Oh my gosh! Wow! Wow. Ganda. Wow. Solid first night. Ayun na, bumalik na yung drone. Sumakses tayo guys, nabutan natin yung drone show. Ang ganda. Grabe, iba talaga yung Korea. Daming locals, tapos dami ring tourists. Nag-picture muna ako dito for my thumbnail, YouTube thumbnail. And ang chill lang dito sa Gwangali Beach. Parang iba yung vibe niya sa Haeundae. Dito, super lapit ng mga restaurants, ng mga stores, shops.
ng mga building. Sa Hyundai mukhang mas maluwag siya. Dito parang closer o mas compact. But I love it. I love it here. Lalong-lalo na kasi may view tayo dyan ng bridge. Walang chilang ng mga tao. Tapos feel ko tayo pagiging laid back ng Busan. Tas malamig. Malamig yung weather. Kanina lumapag tayo ng 21 degrees Celsius. So, lamig aircon ngayon. Actually, papunta pa tayo guys sa accommodation natin sa may Hyundai. Pero I think okay lang din talaga magstay dito sa may Guangali Beach. I love it. Ito yung sinasabi ko about Busan na parang niyakap lang ako. Inisip ko sana dito lang pala ako nagstay kasi the rest of the trip sa Hyundai area naman tayo. Para at least na-experience ko rin naman dito sa Guangali. Pero syempre iba rin yung atake ng Hyundai. Favorite area ko din yun dito sa Busan. As in, buhay na buhay pa yon. May magkakaibigan lang, magjojowa, may mga magka-holding hands, sana all, magpapamilya, kaibigan. This is the Busan vibe. Yan yung background natin. Ang ganda. Wait lang. Uy, ang nice. Ang nice ng background natin dito. So yung Hyundai Beach, yun yung most beautiful beach in South Korea. Ayun, di ko sure kung makakapunta pa tayo mamaya. Pero baka bukas makita nyo. Ganda. Chill lang. Ito yung area, Guangali Beach Park. So nice. Yung bridge pala sa likod ko, Gwangan Bridge. And that is the second longest bridge in Korea. So, two-level na suspension bridge yan, guys. Pinakamahabang bridge sa Korea ay Incheon Bridge. Tapos ito, tinatawag din itong Diamond Bridge because of the stunning, light show at night. Tulad ng nakita natin kanina. So, wow. Parang gusto kong tumambay dito bukas. Or tingnan natin sa Hyundai. Okay na guys, 1 hour na tayo dito. Punta na tayo sa accommodation natin. It's already 11 p.m. Tapos feeling ko lalakad-lakad pa kumamay sa may Hyundai Beach. Train ulit tayo guys. Marami din palang opa dito sa Busan. Tapos maraming afam, kahit nasa Korea na. Grabe tong maleta natin, ang tibay. Bilhin nyo yan sa Shopee. Ililink ko yung kung saan nyo ito mabibili. Welcome to Hyundai area naman guys. So ito yung kanilang main street dito sa Hyundai. I love this area as well. Pero ngayon itong area na to mas tahimik versus sa Guangali. As a traveler, mas gusto ko talaga yung mas maingay. Mas umaatikabo. Kaya mas vibe ko for tonight yung Guangali. Sana pala doon na talaga tayo nagstay. But kensya na, at least alam natin next time. Kasi wala, gusto ko rin ma-experience yung ganung vibe na may view tayo ng bridge. But anyway, let's go sa accommodation natin. Pinin lang talaga natin guys. Ayoko na mag-Uber, mahal. I mean mahal versus sa train. Ay, ito yung hotel namin last time, Ramada Encore. Tapos ito rin yung hotel natin bukas. Dito lang din tayo lipat. So walking distance lang sa hotel natin ngayon. Hindi ko pa napupuntahan. So comment ko yung link nito sa baba. Okay, kung saan siya pwede mabook. Okay din to guys. Nagpaikot-ikot ako guys. Nandyan yung exit 5. Tapos nandito yung Ramada Encore. And then ayun lang guys. Wait, zoom ko. Yan. Ito na yun. Yung O Guest House. Tara. Walang elevator guys, okay? And then ito yung common area. Tapos kinuha natin yung kitchen kasi pwede namang self-check-in. So 3rd floor tayo. Alright, nandito na tayo sa accommodation natin. Ayan, may double deck dito. We made it! Grabe. So ba tayo ng sapatos kasi yan yung laging courtesy or rule dito. I-quick tour ko na lang kayo. So ito yung toilet. Maganda yung toilet. And then ito yung room. Actually 2:00 na.
Pero plan ko pa rin lumabas. Nag-upload lang ako ng some stuff. Tapos gusto ko lang pumunta sa may beach part kung anong itsura doon. Pero nakapunta na tayo doon last time. Kasi yung first ever fam trip natin with KTO, yung hotel natin guys ay sa Grandioso. 5-star hotel yun, as in beachfront. May Heunde Beach. Tapos minute ko si Ivan de Guzman. Si Ivan na first time namin mag-bond like abroad. And then mga until 3 a.m. kami doon. Wala masyadong tao or walang tao at all sa Heunde. Pero gusto ko magtingin-tingin kung saan ako pwedeng kumain kasi medyo nagutom ako. So yun guys, maraming salamat sa pagsama from Manila until here hanggang dito sa Busan. Bukas, alas 2 na, mamaya, whole day, lang tayo, solo trip. Bahala na kung saan tayo dadalhin ng ating mga paa. Pero ang goal ko guys, gusto ko mag-spa land kasi yung pinakamalaki or yung pinakamagandang Jimjilbang, I believe, or spa dito sa Korea. Ang ganda niya, as in. Sana nakahelp yung vlog na ito kung mag-travel kayo papuntang Busan, okay? So, itong hotel natin, it's O Guest House. I-comment ko na lang din yung link sa baba, alright? O Guest House, kung saan siya pwede mabook. So, this is Dave, guys, the Korepo Traveler, here from Busan, South Korea. Let's live our best lives. Bye-bye! It's 2 a.m. and nandito tayo sa Heunde. And mas bet ko actually yung vibe sa Gwangali at night versus here. And sa likod ko, yan yung Grandiosun Kabog. So alam nyo ba, 5-star hotel yan. As in, 5-star hotel yan. Feeling ko yan yung pinakabonggang hotel dito sa may beachfront. And dyan tayo nagstay noong 2024. Wala lang. Surreal. So that was my first ever fam trip with KTO na headquarters talaga na Ghost. Ganda. Pero okay din yung accommodation natin. Bukas. Dyan lang din sa Heunde Street. Ramada Encore. Ganda. So 2 a.m. May mga tumatambay pa rin. Nasa bucket list niyo rin ba magbusan guys? Comment down below.